Hello mga ka-antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pakiclick nyo na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na mga videos tungkol sa mga bagay-bagay na maaring mapagpulutan natin ng konting aral or konting mga tips na pwede nating i-apply sa ating mga buhay-buhay. So, mayroon ditong comment si Ma'am Grace Dilaw, no, na sabi niya, "Good afternoon, ma'am. Hingi po ako ng advice sa iyo kasi kadalasan ng mga customers po nagdala na ng pyesa. Ano po ang tama, ma'am, na gagawin? Mahirap po para sa akin dahil ako ang shop owner po. Tapos hindi pa po ako nanghingi ng porsyento sa shop ko. Oh my God, that is very, very sad at nakakalungkot. At saka, sir, ay talagang parang hindi na siya applicable sa mga panahon ngayon dahil po sa mga online shop. So, dahil nga po gano'n na yung kalakaran, so wala na kayong kikitain. Tapos, ang bad side pa nito dahil wala pala kayong porsyento sa shop nyo po. So, baka po pwede naman na magkaroon kayo ng meeting with your mechanicos para ma-address po ang problema po ninyo. Pwede nyo pong i-agenda yung dahil nga po sa kadalasan, dyan po sa mga pyesa po, halimbawa, galing sa labas ang pyesa, dapat maghingi po kayo doon ng parte ng labor. So, halimbawa, para hindi masira yung pinag-usapan nyo at ayaw nyong masira yung inyong na pagkasunduan o nag-umpisa pa kayo, baka sabihin ng mekaniko mo, bakit biglang magbago, ganun. Halimbawa, hindi sila papayag or ayaw mo na baguhin na hindi ka nga, gusto mong panindigan na hindi ka manghihingi ng porsyento sa kikitain ng mga mekaniko doon sa shop mo. Pero pwede mong i-refrain or pwede mong ibahin or magkaroon ng pagbabago na kapag ang pyesa ay galing sa labas or hindi galing sa iyong shop, ay dapat po ikaw ay may parte sa labor. Halimbawa, pwede ka pong manghingi kapag galing sa labas. Pwede ka manghingi ng 30-70 kayo kapag galing sa labas yung pyesa. Para naman po kamo na may kitain ka rin kahit doon na lang sa labor kasi 'di ba? Kumbaga, pumunta na lang doon, may dala-dala ng pyesa. So wala ka na talagang kikitain doon. Tsaka masakit po 'yun, ha. Masakit sa ating kalooban bilang mga shop owner kapag ganun. Paano kung ganun at ganun na yung kalakaran? So mawawalan tayo ng kita at baka makasanayan po kasi yun ng mga customer. Makasanayan nila at para ka na lang ang mangyayari sa'yo, para ka na lang takbuhan, puntahan ng shop na wala kang kikitain sa kanila. Para ka na lang ginawang meet halfway nila ng mekaniko at ng inyong mga customers. So, kausapin mo po ang iyong mekaniko, ang iyong mga mekaniko na ganyan, halimbawa may dala yung customer na mga pyesa or may galing sa labas silang dala-dalang ipapagawa dyan sa inyo, ipapakabit, ay magdagdag na lang siya ng labor. Halimbawa, from 50, gawin niya na yung 80 or 100 para yung 40% nun or 30% or 20% man ay mapunta po sa iyo. Halimbawa po, 'di ba, may magpagawa, may magpakabit ng piston ring. May dala-dala silang piston ring. Halimbawa, ang labor ninyo sa pagpagawa ng piston ring ay magre-range from 300 to 400 halimbawa. So, ang nun, dapat manghingi ka ng 20% na doon na parte o kaya 30 kasi medyo maliit lang din naman yung maliit lang yung mapupunta sa iyo doon to think na wala kang kinita doon sa pyesa. Tapos what if, ang iniiwasan pa natin dyan, what if may customer kang dumating na bibili ng pyesa sa'yo at ipapakabit, tapos wala kang available na mekaniko kasi may ginagawa siyang customer na hindi galing sa'yo yung pyesa. O diba nakakabanas yun, lalo na kung matagal yun gagawin, wirings or whatsoever, tapos may magpapa-chain set, kaya lang busy siya doon sa ginagawa niya na hindi naman galing sa'yo yung pyesa. So, what if hindi na makapag-antay yung customer, aalis? Kasi nga,
ang tagal nung customer. So, gano'n na lang po, na kapag halimbawa, ganyan, may customer kayo na galing sa labas yung pyesa niya, mag-meeting kayo, kausapin mo na kung pwede, kapag galing sa labas yung mga ginagawa, may 20% ka na parte sa labor. So, halimbawa, ang labor niya ay 400. So, 80 pesos nun ay mapupunta sa iyo kapag ano ba tawag dito? Kapag galing sa labas yung pyesa nun, 'di ba? So ganun po ang pwede po kayong renovate ng inyong kasunduan kasi malaking problema po 'yun. Mararamdaman niyo po 'yan lalo na kapag kalakasan. Dito kapag galing sa labas yung pyesa, hindi ko pinapa-priority talaga. Pinapabitawan ko muna, halimbawa, may mga customer na naghihintay tapos bibili ng mga pyesa ipapagawa. Sinasabihin ko, pa-extrahan mo na ito kasi ganito, ganun, nagmamadali, ganun. Pinapa-priority ko yung mga gawa na dito galing sa shop yung mga pyesa. So, para maiwasan yung parang gagawin nila na lang na ganun. Na papagawa dyan, dadala ng pyesa, pagawa dyan, wala kang porsyento. Tapos what if, yun, maging busy yung mekaniko mo, tapos may dumating na customer, hindi niya magagawa kasi may ginagawa siya. Na doon sa ginagawa niya, wala kang kikitain, wala ka nang kita sa pyesa, wala ka pang kikitain sa sa labor. So kapag galing labas, pwede po yun, mag-usap po kayo ng maayos. Total, hindi naman siguro majority, hindi naman niya masasabing mawawala na siya ng kita kasi doon lang naman sa mga galing sa labas. Sa akin, halimbawa kahapon, may dalang headlight assembly ng XRM pinagawa. So 150 labor, dinadagdagan ko yun ng 50 pesos. So yung 50 pesos, mapupunta na yun sa atin. So sa labor na 150, may 20% pa yung shop doon. Parang charge yun siya for the charge siguro for the tools, for the abala, for the whatsoever. Basta tawag ko doon, charge kapag galing sa labas yung mga piyesang pinapagawa dito sa shop. So pwede nyo pong gawin yun para po magkaroon din kayo ng kita at saka hindi po makasanayan. Kasi kapag ganun at ganun, makakasanayan po ng mga customers ninyo na parang okay lang, libre lang. So ganun at ganun ang gagawin po nila. Hindi kagaya nung kapag halimbawa may charge or may may party kayo galing sa mekaniko na may recommend ng mekaniko na dyan na lang kumuha ng ng mga piyesa sa shop nyo. Ngayon kung kung halimbawa ayaw ng mekaniko na magpakuha ka po ng magpakuha siya ng 20%. Halimbawa, ayaw niya talaga. So, ang gusto niya ay, ikaw na lang ang mag-charge. So, pwede mo pong gawin yung ginagawa namin. Yung mag-charge ka. Halimbawa, ang labor talaga ng mekaniko nun ay 400. So, sasabihin mo ngayon sa customer na, Sir, kapag galing po sa labas yung ipapagawa po dito, nag-charge po ako ng 100 pesos po. Depende sa item, depende sa ipagawa, depende sa amount. So, mostly sa amin dito, nagdadagdag lang ako ng mga 50 pesos. Pero siguro, halimbawa, kung mga black, mga ganun yung mga malalaking halaga, 100 din, 200, depende. Pero sa inyo na po yun, bali charge nga po yun. Para hindi ka na manghihingi doon sa mekaniko. So, kung 150 talaga ang labor niya, gagawin mo siyang 200. Pero ipapaalam mo na kaagad yan sa customer mo na halimbawa, papagawa, may dala. O, lalapitan mo na yun. Sir, pagawa po kayo. Galing sa labas po. Pag galing sa labas, nagcha-charge po ako 50 pesos po additional dyan sa labor ng mekaniko. So, halimbawa, kung labor po ng mekaniko 200 plus 50 pesos, magiging 250 po yung babayaran po ninyo. Ganun lang po. Para po hindi naman kayo ma-zero at hindi po maging makasanayan ng mga customers po. At parang maging okay na lang din sa mekaniko. Parang hindi na rin siya nag-urge or hindi na rin siya nagsisikap or hindi na rin siya magpapakita ng concern na gusto niya rin kumita din yung shop owner. Na parang okay lang din sa kanya ng ganun at ganun kasi at least kumikita siya, yung shop owner hindi. So, yun lang sir. Para yan, give and take lang at it takes to tango talaga, partnership. Thank you so much. Sana po kayo ay may napulot. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. At, shout out po sa KCM Motor Parts and Accessories sa Pampanga. Sa anong Pampanga ba ito? Sorry, nakalimutan ko. Ayan, shout out po sa lahat ng ating mga ka-antrip. Shout out KCM Motorcycle Parts and Services from Pampanga. Hello po sa inyong lahat dyan. Shout out po sa inyong lahat.
At ayan, shoutout sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Danagan, Calatagan, Batangas. Shoutout po kay Sir Alka Fijis from Saudi Arabia. Hello! Hello din po Sir Niloyo 105. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much. See you in my next video. Bye-bye!